So ang ibig sabihin nito mga kababayan, yung mga satellite offices ng Office of the Vice President, kasama yung dito sa amin. May satellite office dito si Inday po, sa lungsod ng Legazpi. Isasara na yan. Unless makakuha mga kababayan ng pondo si Inday sa ibang sources na para ma-maintain niya yung kanyang satellite offices, pero hindi yung galing po sa gobyerno. Kung may mag-donate siguro sa kanya, pwede niya yan i-maintain. Pero malamang sa malamang, baka magsara yung lahat pong mga satellite offices kasi tinanggalan po ng pondo. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Tingnan mo mga kababayan itong ginawa ng Congress, ng House Committee on Appropriation. Kahit hindi may paliwanag ni Inday, hindi mai-defend yung budget, na dapat sana zero budget na lang. Binigyan pa rin po ng mataas na budget si Inday. Mas malaki pa nga sa budget noon ni dating Vice President Leni Robredo, tiniran pa ng 733 million plus. Yan po mga kababayan, OBP budget cut from 2 billion to 733 million by House panel. Grabe man niya Mr. Maravillas yung tinanggal. Grabe man kasi yung pinatong ni Inday. Unnecessary po yon. Pinasiguro lang po ng Congress na hindi po mawawaldas. Pera ng bayan yan, mga kababayan. So ito yung announcement na pinalabas ngayon ng House Committee on Appropriations sa pamamagitan po ng Vice Chairperson si Marikina Representative Stella Kimbo. Di niya Mr. Maravillas, masasabi mo niyan? Na sir. Anyway, tama yung aksyon mga kababayan. Walang pamumulitika rito. Gusto lang ng Congress na masiguro na maayos po ang paggamit ng pondo. So tiniran pa siya ng napakalaking budget, 733 million. O ito yung yung itemized budget mga kababayan or mga items na inalis sa budget po ni Inday. O sabi diyan, sa rekomendasyon ng Committee on Appropriations, ang proposed budget para sa Office of the Vice President ay 733,198,000. So, narito ang inirekomendang pagbabago. Yung original budget na hinihingi ni Inday, 2 billion 26 million 357,000. So, ang ibinawas mga kababayan, kasi hindi man niya maipaliwanag ng maayos, 1,293,159,000. Ang 200 million po, sa supplies po siya. Tinanggal na yung supplies, worth 200 million na inihingi ni Inday. 92,408,000 personnel services para sa consultants. Imagine, consultancy fee, mga kababayan, 92 million. Marangyang pamumuhay talaga. Sobra-sobra po. Masyadong excessive po. Ang gustong gastusin ni Inday para sa kanyang mga consultants. Pagkatapos, para man po lugi pagdating sa serbisyo. Diba? 947,445,000 financial assistance. So, tinanggal na po yon kasi duplication man lang ng mga binibigay na serbisyo, financial assistance galing po sa DSWD, sa DOLE, sa DOH, duplicity, ika nga. Yan ang sinabi natin na kailangan tanggalin na yon. Ibalik doon sa mga line agencies kasi may expertise sila, may sistema na in place. Sigurado po na magiging tama yung paggamit ng kwarta, ng pondo. 48,306,000 rent
and lease expenses. So ang ibig sabihin nito mga kababayan, yung mga satellite offices ng Office of the Vice President, kasama yung dito sa amin. May satellite office dito si Inday po, sa lungsod ng Legazpi. Isasara na yan. Unless makakuha mga kababayan ng pondo si Inday sa ibang sources na para ma-maintain niya yung kanyang satellite offices, pero hindi yung galing po sa gobyerno. Kung may mag-donate siguro sa kanya, pwede niya yan i-maintain. Pero malamang sa malamang, baka magsara yung lahat pong mga satellite offices kasi tinanggalan po ng pondo. Tapos yung 5 million para po sa utility expenses. So lahat ng ito mga kababayan, nilipat na po sa DOH tapos sa DSWD. So sa yung 646,580,000 nilipat po yung pondo sa DOH. Tapos yung 646,579,000 kasi mga ayuda siya, nilipat po sa AIX, sa DSWD, madaling sabi. So, congratulations po sa ating mga matatapang. Ito yung tunay na matapang, maisog po. Mga members ng ating kongreso, hindi po sila nagpapasindak, hindi sila nagpapabuli po sa bully. Ginagawa po nila yung tama para sa ating mamamayang Filipino. O, ito yung statement na pinalabas mga kababayan ni Congresswoman Estela Quimbo. Pakinggan po natin. The Committee on Appropriations decided to recommend a reduced budget for the Office of the Vice President, and the reduction shall be split by the DSWD AIX program and the DOH MAIFIP program. So ipapaliwanag ko lang po na ang decision na ito ay isang committee decision. Ang Committee on Appropriations has 139 members, and with respect to the budget cut of the OVP, ito po ay naging unanimous decision among the members. At lilinawin ko rin po na hindi pa ito final approval ng Congress. Ito po ay recommendation pa lang po ng Committee on Appropriations for the plenary. At kagabi naman po ay nag-second reading na rin po ang approved committee report na kung saan nakapaloob ang recommendation ng reduced budget for the OVP. So which means nakakalendar na po ang General Appropriations Bill as amended for plenary debates beginning September 16. And hopefully po, kung masusunod po namin ang schedule, hopefully, sana po wala masyadong eventful, ay matatapos po namin maaprubahan on third reading ang General Appropriations Bill by September 25. So yun po. At ilinawin ko rin po na meron pang another round of amendments. At ito po will be sa plenary na po. Doon na nga po on the week of September 16 to September 25. So, ang nangyari po is while the Office of the Vice President, the DBM, proposed or recommended a budget of 2.037 billion for the OVP, kami naman po, ang Committee on Appropriations yesterday recommended, to be exact, 733,198 million pesos, which means merong cut of 1.293159 billion pesos. At ang reduction na yan ay ililipat po sa dalawang ahensya, and as I had mentioned earlier, for two programs, the DSWD AIX program, which is the assistance for individuals in crisis situations, and the DOH MAIFIP, or the medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. In other words, dalawa pong very important social protection programs ng ating gobyerno. So,
Ang specific items po na pinanggalingan nitong total cut of 1.293 billion pesos ay as follows: financial assistance, professional services, utility expenses, supplies and materials, as well as lease expenses. And ang dahilan po kung bakit ang items na ito ang naapektuhan, lahat po ay nanggaling po sa lahat po ng narinig po natin doon po sa dalawang hearings na naganap in the last weeks. So, mamaya po kung meron kayong katanungan on the details, I can provide those to you. So, siguro just one last note before I take in questions. So again, we have one more round of amendments. Lilinawin ko, hindi pa ito final approval ng Congress. Meron pa tayong plenary debates. And pagkatapos po mapadala ang House version of GAB to the Senate, magkakaroon siyempre ng Senate deliberations. After ma-approve ang Senate version, meron pang bicameral meeting. After that, magkakaroon pa po ng ratification, meaning babalik pa po yan to both Congress and the Senate. And then after that, magkakaroon pa po ng President's approval because as you know, the President can veto and ang veto po is pwede po on a line item basis. In other words po, ganun po kahaba ang proseso ng ating budget approval, budget process, at malinaw po na napakarami pong tao na involved dito po sa pag-aproba ng budget, hindi lang po 2 tao. And of course, after the budget is approved, alam naman po natin, ang budget execution is solely by the executive. Madaling sabi po, fake news si Inday. Yung claim niya, yung akusasyon niya, yung nagdidikta ng budget daw, 2 tao. Si Saldico, tapos si Speaker of the House, Martin Romualdez. Yung Senado po, paano naman yung Senado? We have 24 members ng Senate. Sabi nga natin, ang naganda ng budget, yung bawat departamento. In this case, Office of the Vice President, sila yung nag-prepare ng budget, tapos sinubmit sa DBM. Tapos yung DBM sinubmit sa Office of the President para maging party po ng proposed general appropriations act for the next fiscal year. Ganun po. Tapos submitted to Congress para po sa ganitong budget briefing for deliberation ng committee. Then the committee will submit to the plenary. Ayan ang yung pinaliwanag po. Ang daming proseso na dinadaanan. Hindi po totoo na 2 tao lang ang tumitingin sa budget. Si Martin Romualdez lang at saka si Saldico. Kaya baseless po yung akusasyon po ni Inday. Pero may reaction na po si Inday. Yan po yung statement from the Office of the Vice President 2 hours ago. Tutuloy ang trabaho namin kahit walang budget dahil importante na matulungan yung mga kababayan natin na naghihirap at walang makain. Malaman pong mga Filipino ang walang makain talaga. Kasi kung wala nang makain, di patay na sila sa gutom. So fake news and baseless uli ang sinasabi po ni Inday. Wala pa man dito pong namatay sa gutom sa Pilipinas. Kahit nga yung tawag dito, pulubi, kumakain sila kasi nakikilimos. Tumatanda pa nga sila, mga kababayan, humaba pa yung buhay sa pagkikilimos. Wala mang Filipino po na walang makain. May makain. Iba-iba lang na quantity ng pagkain. Pag mahirap ka, di konti lang yung kain.
At tinutulungan mga kababayan ng ating gobyerno. Kaya nga ito, DSWD, yung bagong Pilipinas Servicio Fair, siging ikot po ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasama si Martin Romualdez. Kaya baseless yung sinasabi ni Inday na mga Pilipinong walang makain. Wala mang ganun po. Ito yung ating Pangulong Bongbong, 2 hours ago, Presidential Communications Office. Ayan mahigit 1,000 benepisyaryo ng reformang pansakahan sa Bulacan ang opisyal ng napalaya sa kanilang utang sa pamamahagi ni Presidente Bongbong Marcos ng 1,119 na Certificate of Condonation and the release of mortgages sa isang seremonya sa Diliman, Quezon City. Dagdag pa rito, halos 300 na benepisyaryo mula sa Nasugbu, Batangas ang nakatanggap ng kanilang Certificates of Land Ownership Award. Kaya mga bagay na yan di nagawa ng dating Pangulong Digong. Ang ginawa po, ejiki lang. Di ba? Mamaya po, i-replay ko sa inyo yung Quadcom, tawag dito, Quadcom hearing. Kinonfirm po ni Colonel Padilla na tumawag sa kanya yung dating Pangulong Digong at kinongratulate siya matapos na ipapatay yung 3 mga Chinese drug lords. At hindi po, balik muna tayo dito. Malabo po yung akusasyon ni Inday yung walang makain yung mga Filipino. Grabe po ang pag-asikaso ng ating Pangulo sa mga mahirap. Yan ang presidente. Di ba? Yung mga walang lupa dati, binigyan ng libreng lupa. Kaya tuwang-tuwa sila. Kaya lumipat na si Tolentino. Iniwan yung mga Duterte po. Ito po yung AKAP payout. Ayuda para sa kapos ang kita program. Di ba? Asikaso niya yung mga mahihirap. Inakap talaga ng ating Pangulo. Ang daming nagkikinabang po. Kaya malabo po yung mga aligasyon ni Inday. Yan yung sabi niya. Kailangang magkaisa na tumulong sa mga nangangailangan. Dumadami ang mga naghihirap sa mga pamilya. Dumadami ang nakakaranas ng gutom. Kaya kailangan tayo, kaya kami itutuloy din ang trabaho namin kahit walang budget. Dahil alam namin na yan yung pinaka-importante sa ngayon, na matulungan yung mga kababayan natin na naghihirap at walang makain. Yan mismo yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pero siya wala mang ginagawa. Yung mga pagkain noon sa DepEd, pinabulok. Yung mga para sa mga bata, inamag. You see? Kaya nga, ngayon, kasi wala siyang sistema na maayos, tinanggal yung lahat ng ayuda sa kanya. You see? Yan po. Luistro questions, lacking documents, inventory lapses, in OBP welfare programs. During the Committee on Appropriations briefing on the proposed 2025 budget, on the Office of the Vice President, Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro asked the Commission on Audit to confirm whether the OBP failed to submit proper documentation to several welfare distribution projects. Yan po. Kita ninyo? Anong sabi diyan? Luistro also raised concerns about the OBP's Kalusugan Food Trucks program, citing COA findings of mismanagement in food inventory. Issues included food items nearing expiry, missing items, and unventilated storage. Luistro suggested the program might be better managed by the Department of Social Welfare and Development to avoid potential issues of ghost deliveries, drawing comparison to past controversies such as the Farmally scandal. Yan po. This is almost 65 million which were not properly liquidated with the COA. To the second concern, the lapses in inventory management, this is the same observation that we had in the budget of the Department of Education.
Tapos magsasabi siya na tutulungan niya yung mga kababayan nating Filipino walang makain. Binigyan siya ng budget para may makain yung mga Filipino. Pinabulok niya. Wala siyang karapatang magreklamo. Tapos magyayabang siya na kahit walang budget, magtatrabaho siya. Sabi nga natin, binigyan nga ng bilyon-bilyon na budget. Wala mang maayos na trabaho na ipinakita siya. Ngayon pa, na tinapyasan yung kanyang budget. At least, ngayon, may rason na siya na talaga hindi na magtatrabaho. Wala man na niya akong budget. Anong walang budget? 733 million pa rin. Mas mataas pa sa budget ni Leni Robredo. Kay Leni Robredo po, 712 million lang po. Sa kanya, 733 million pa rin. Mas mataas pa. The OBP was allocated 712 million in 2022. The last year of Robredo in office. So, anong rason na magreklamo si Inday? Tama? Mas mataas pa kay Leni yung budget niya. Si Leni Robredo, walang reklamo. Gumawa na lang siya ng mga initiative para ma-augment niya yung budget sa pamamagitan ng mga tulong ng private sector. O di ba? O ngayon, dito na tayo sa Quadcom hearing tungkol po sa war on drugs and AGK ng previous administration. Sabi dito, Duterte ordered killing of Chinese inmates. Bucor Executive confirms. Kinonfirm po siya ni Chief Superintendent Gerardo Padilla, Colonel Padilla. So sabi dyan, Correction Senior Superintendent Gerardo Padilla has confirmed a hitman's testimony that former President Rodrigo Duterte ordered the killing of 3 Chinese nationals jailed at the Davao prison and penal farm, adding that it was also true that the ex-leader congratulated him. Sa pagtatanong po ni Congressman Dong Gonzales, nang tanungin si Padilla if he could confirm that the testimony of Leopoldo Tan, the hitman assigned to kill Cho Kin Tong, Jackson Lee, and Peter Wang. Sabi po ni Padilla, dito po sa aking affidavit, babasahin ko po, pinatutuhanan ko ang sinabi ni Tata, si Leopoldo Tan, na nung pumunta kami sa investigation section ay tumunog ang cellphone ko at ito ay sinagot ko. Ang tumawag sa akin ayon sa boses ay dating President Rodrigo Roa Duterte at sinabing congrats Superintendent Padilla. Job well done, pero grabe yung ginawang dinuguan, Padilla said, echoing Tan's exact words. Ganon mga kababayan katindi. Adaling sabi, kinonfirm niya, idiniin na niya si dating Pangulong Digong. Pakinggan natin yung proceedings mga kababayan. Ito po yung live streaming ng House of Representatives 5th Joint Public Hearing on the Quad Committee. Dito sa House of Representatives. Ito pong tanong ko para kay Tata. Tata, para sa inyo po to. Kumusta po kayo? Tata, kumusta po kayo? Mabuti naman po, sir. Pwede mong pakilis po yung mo para marinig namin maayos yung salita nyo. Mabuti naman po, Your Honor. Thank you. Tata, pwede bang pakibasa mo ulit yung number 28, 29 at number 30 ng affidavit mo dated noong August 21 yata. Comsec, can you please give a copy to Tata? Pakibasa mo at para marinig ng ating mga nanonood sa ating bansa at sa ating mga kongresista. 28, 29 po. Opo, 28, 29, and 30. Habang naglalakad kami, papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone.
Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe yung ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay That is number 29 po. Number 29 po ito. Sige po, tuloy po. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte. Dahil pamilyar ang boses niya. Number 30. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente, nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si Presidente Duterte. Salamat, Tata. Ngayon, nandito na po ang ating Colonel Padilla. Colonel Padilla, sa iyong sinumpahang salaysay, maaari niyo po bang basahin ang number 4 at number 6 ng supplemental affidavit mo? Comsec, could you please give him a copy so that he can read? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Dito po sa aking affidavit, babasahin ko po, pinapatutuhanan ko ang sinabi ni Tata na nung papunta kami sa investigation section ay tumunog ang cellphone ko at ito ay sinagot ko. Ang tumawag sa akin ay ayon sa boses ay dating President Rodrigo Roa Duterte at sinabing congrats Superintendent Padilla. Job well done, pero grabe yung ginawang dinuguan. So, Colonel Padilla, ngayon binasa mo yung sa yung salaysay na number 4 and 6. Ngayon, inaamin mo na ngayon na totoo ang mga sinasabi ni Leopoldo Tan alias Tata na tinawagan ka ni Presidente Duterte pagkatapos patayin ang tatlong Chinese. Colonel Padilla? Yes, Your Honor, as the voice I've heard over the phone. Inaamin mo ang lahat na ito ang sinabi ni Jimmy Fortaleza last hearing na nagkausap kayo ni Colonel Garma. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Inaamin mo din na nagkausap kayo ni Colonel Leonardo na sinabing papatayin nila ang tatlong Chinese national. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Ngayon, meron akong huling tanong sa iyo, Colonel Padilla. Pag nag-uusap po kayo ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, through personal na telepono ba ang dating Presidente ang pinagtatawag nyo o may iba pang telepono na ginagamit nyo? Ano ang ginagamit nyong telepono? During that time, I have my cell phone, Your Honor, Mr. Chair. Personal. So, sino ang hindi ba nakarehistro yung telepono sa iyong pagtawag nung nakareceive ka ng calls? Hindi po. Well, anyway, Mr. Chairman, yun lang po ang gusto kong malinawan. At least, last hearing kasi, tinatanong ko po ito, nag-interject po si Congressman Fernandez for the executive session. So ngayon po, malinaw na po sa ating taong bayan at sa ating mga kasama dito lahat at nanonood sa buong Pilipinas at sa buong mundo. At ito po ay narinig nating lahat. I rest my case, Mr. Chairman. Thank you. Matindi po. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova.
Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.